Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, nasa ika-14 na linggo na tayo ng karaniwang panahon ng simbahan. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, aminin natin na kagaya ng mga Israelita, matigas ang ating ulo at wala tayong pitagan gaya ng nakalagay sa unang pagbasa. Kaya pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ng iyong puso upang mabayaran ang aming katigasan ng puso. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Hilihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangmasi doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa amin maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, nang mapang-aliping palalo't mayabang.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas, upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, mga kasambahay. Kaya hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Albert Einstein, isa na sa pinaka-matalinong tao sa ibabaw ng lupa. Pero siya nagkakamali. Gumagawa siya ng desisyon. Kailang siya rin, pag may ebidensya, binabago niya ang kanyang desisyon. Dalawang halimbawa. Yung kanyang theory of relativity, pinag-aralan ni Father George Lemaitre, isang paring taga-Belgium. Kinalculate niya, pinuntahan niya si Einstein. Sabi niya, Professor Einstein,
ayon sa aking calculation mula sa iyong theory of relativity, ang sansinukob, lobo-lobo. This is an expanding universe. Ang ibig sabihin ni Father George Lemaitre, yung mga galaxy ay naglalayuan sa isa't isa dahil may sinaunang pagsabog, tinatawag na Big Bang, na simulaan ng lahat. Nilait ni Einstein si Father George Lemaitre. Pero pagkaraan ng 2-3 taon, si Edwin Hubble, malaki na yung mga teleskopyo na ginagamit noon, 200-inch telescope na eh. Tinignan niya yung kulay-kulay ng lights, Doppler shift ang tawag dyan. Malalaman mo kung lumalayo o ba yung star at saka yung galaxy sa parang rainbow na kulay-kulay dyan na nag-iiba-iba. So napatunayan ni Edwin Hubble na naglalayuan sa isa't isa ang mga galaxy. So this is an expanding universe. There must have been a time na isang malapit lang yan sa isa't isa hanggang may singularity na maliit pa sa electron, maliit pa sa quark, maliit pa sa Higgs boson na siyang pinagmulan ng lahat. Nakakalculate pa ng mga scientist. 13.78 billion years ago nangyari yung pagsabog ng sansinukob. Kaya nung pinakita yung mga patotoo, yung ebidensya kay Einstein, he apologized to Father Lemaitre and said na tama yung kaniyang sinabi. Pangalawa, quantum entanglement. Ang ibig sabihin, yung dalawang electron, ginalaw mo yung isa, gagalaw din yung kabila. Kahit ilayo mo pa sila ng millions of miles away. Napatunayan din sa calculation, hindi rin matanggap ni Einstein. Kasi kagaya nung kay Father George Lemaitre, may paghuhukom na si Einstein na itong sansinukob, stable universe. Hindi nagbabago. May mga galaw-galaw lang dyan. Pero hindi kagaya ng sinabi ni Father George Lemaitre na sumabog yan. Yung quantum entanglement din, nung pinakitaan si Einstein ng calculations ng mga quantum physicists, hindi siya makapaniwala dahil sabi niya, ganda pa pakinggan sa German eh, Spukhafte Fernwirkung. Kaya hindi ko makalimutan. Spooky action at a distance. Nang layo-layo na niyan, paano niyan ma-influensyahan po yan ang liit-liit ng mga elektron? Pero sa calculations, nakita, nag-apologize uli si Einstein at tinanggap yung ebidensya na bagong dumating. Tayo kaya? Hindi kaya tayo may mga prejudices, mga prejudgment, yung buo ng ating loob? Kahit na may ebidensya, hindi tayo nagbabago. Maraming taong ganyan. Ito kayang sa Ebanghelyo. Yung mga kamag-anak, kababayan, mga kasambahay ni Jesus. Kita nila yung ebidensya. Sinabi sa Ebanghelyo. Anong karunungan itong ipinagkaloob sa Kanya? Hinangaan nila ang karunungan. Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Kinilala nila na mayroon siyang ginawang mga milagro. Pero, sabi ng Ebanghelyo, hindi nila siya kinilala dahil anak lang ng karpintero yan eh. Kikita pa nga namin yan, nagpapasan ng kahoy dyan, tutulong kay Jose na gagawa ng bahay doon sa may bandang Ibayo. Yung kaniyang mga pinsan, kikita natin, dito lang yan. So, hindi siyang Mesiyas. Si Nathanael, sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Nathanael, sinabihan,
ni Andres at saka ni Pedro, narito ang Mesiyas, taga Nazaret. Sabi ni Nathanael, may maganda bang nanggagaling sa Nazaret? So buo na kaagad, mayroon na kaagad siyang pag-iisip kung na ang sa Nazaret, walang mabuting bagay na manggagaling siya. Pero nung sinabihan siya ni Jesus, bago ka pa dumating, nakita kita doon sa may puno, nag-iisip ka. Kaya sabi ni Nathanael, ikaw ang Mesiyas. Ito kayang mga kababayan, kapitbahay, kasambahay ni Jesus. Nagbago kaya ang isip nila noong nabuhay na siya na mag-uli? Wala na kasing sinasabi sa Ebanghelyo, pero nakaka-intriga. Meron kaya dito nagbago ang isip, pus kinilala na si Jesus na tagapagligtas ng mundo? O kagaya ng unang pagbasa, kasi mga taga-Israel din sila naghihimagsik sila sa akin, sabi ni Yahweh, matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Maangas yung mga taga-Israel. So hindi na natin malalaman kung mayroon ba doon sa kanila na nagbago. Pero ang matutunan natin ay tiyakin natin na wala tayong prejudice, wala tayong bias, wala tayong sinaunang paghuhukom. Kasi likas din sa atin yan Gumagawa tayo ng larawan ng mundo. Parang binabalangkas natin na ito, masama yan, mga taong yan. Yun, yung mga Ilocano, kuripot, hindi totoo yan dahil gastador yung tatay ko. Pero wag na nating pag-usapan. Basta meron tayong mga hindi totoo, pero dahil nakaugat na sa ating pag-iisip, ganun na kaagad ang ating paghuhusga. Kagaya ng sa Ebanghelyo ngayon, walang magandang nanggagaling sa Nazaret, galing si Jesus sa Nazaret, hindi siya ang Mesiyas. Kaya yung ating pagnilayan ngayon at ipanalangin na sana hindi tayo gagawa ng maling desisyon dahil sa ating pagbalangkas ng katotohanan na hindi na umaangkop sa realidad. At kailangan tayong magbago, kagaya ni Albert Einstein, pag may patutuo na. Ginagawa natin itong paggagawaan ng larawan ng mundo. Kanya-kanya tayong larawan kaya nag-iiba din ang ating mga desisyon Hindi tayo palaging nagkakaisa. Kasi gumagawa tayo, iba-iba ang larawan, depende sa karanasan mo. Fetus ka pa lang, nagagawa na yung larawan na yan. Kung ang nanay mo, noong binubuntis ka, nasa isang lugar na papanganib, lagi siyang natatakot, kaya yung kanyang utak, naglalagay din ng mga kemikal sa kanyang dugo na preparing to fight or flight. Tatakas o lalaban. Yung bata doon, kasi yung dugo ng nanay din naman ang nagsisirculate doon, yung mga hormones of fear, andon sa bata. Lalaki na nervyosa ang anak ng babaeng yan. Tapos, pag pinanganak na, nakikita niya, yan, ganyan mga kapitbahay ko, magnanakaw lahat yan. Kung yun ang narinig niya lagi, yun ang ganyang larawan ng mundo. Sa Amerika, halimbawa, sasabihin, yung mga itim, kagaya ko. Sa Chicago, discrimination. Dahil masasamang tao yan. Mga bobo yan. Parang taga-Israel. Kaya marami tayong kalungkutan sa buhay. Kaya sira yung ating lipunan dahil mali-mali yung larawan ng katotohanan na ginawa natin at kadalasan hindi na natin binabago. Basta, yung mga ganyang klase ng tao, masasama yan. Maski na may makita pang mabait na taong kagaya noon, hindi na siya nagbabago. Kaya sa misang ito, panalangin natin
na mabigyan tayo ng liwanag ng Espiritu Santo para makita ang pagkakamali doon sa larawan, doon sa mapa ng mundo na ating ginagawa, para hindi tayo magkamali sa ating mga desisyon. At kung may maipakita sa ating patotoo na mali yung mapa, yung balangkas, yung framework, yung worldview, view of the world natin, magbago tayo. Kahit na mahirapan pa tayo, in the end, pag doon ka sa totoo, everything will be all right. So manalangin tayo sa ating Panginoon ngayon na sana maituwid, maiangkop ang larawan sa ating isip na humuhubog ng ating desisyon, maiangkop at tatama doon sa kung ano ang totoo. Minsan, nagmamalaki tayo. Hindi na ako magbabago. Matalino naman ako, magaling naman ako, malakas naman ako, makapangyarihan naman ako, kaya kong ipilit sa lahat yung aking pagtingin sa katotohanan. Paparusahan ka rin. O kaya ang magdusa, yung mga tao na na-impluwensyahan ng iyong desisyon. Ang tindi ng mangyayari. Sinasabihan ka na sa school, mayroong war on waste, ang DepEd. Huwag magtapon ng basura, halimbawa, dyan sa ilog, sa likod ng Krusty King. Puno yan, pagbaha. Sinasabihan na yan. Nagsisimba lagi yan. Sinasabihan ng mga pare, ang may-ari nito lahat, ang Diyos. Huwag nating sirain. Sinisira pa rin. Number 3, ang mga Pilipino sa dami ng plastic na tinatapon, andon na sa Pacific yung karamihan nito. Bakit hindi tayo maniniwala sa DepEd? Bakit hindi tayo maniniwala sa simbahan? Kasi yung sinasabi, taliwas sa larawan, sa framework na matagal na nating binubuo. At minsan, the truth hurts. Mahirapan tayo pag magbago pa tayo. Kaya tuloy-tuloy na rin lang tayo kahit marami pang masasagasaan. Panalangin natin na sana ang espiritu ng katotohanan magliwanag sa ating isip para ang ating larawan sa mundo na humuhubog ng ating pakikitungo, ng ating ugnayan sa mga tao at sa mga bagay dito sa mundo ay maiakma sa totoo upang magiging maligaya tayo, mabuo ang ating pagkatao at hindi tayo magiging dahilan ng pagdurusa ng marami. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na mapagmahal, sa Diyos na totoo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid,
Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan upang maging totoo ang ating pakikitungo sa mundo. Bigyan nawa tayo ng malinaw na isipan at pusong nagmamahal sa Kanya, sa ating kapwa at kay Inang Daigdig. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, patuloy mo nawang gabayan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang maipahayag nila ang iyong turo hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, iligtas mo sila sa kapahamakan at bigyan mo nawa sila ng isipang bukas sa iyong mga aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga nagtitipon ngayon, maging bukas nawa tayo sa boses ng Espiritu Santo nang sa gayoy maisakatuparan natin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, lingapin mo nawa sila tungo sa pag-asang ipinamalas mo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawain naming Ama, dinggin mo ang aming mga panlalangin upang makita ka namin sa lahat na aming ginagawa at sa aming nakakasalamuha. Tulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting
aming alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Kung naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niyang muli, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi, bago siya ipako sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog na dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik
pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, ang banal na diwa na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Panginoong Jesucristo, tagapagligtas ng mundo, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Dawat aking
inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iulas sa inyong kabasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Manalangin tayo. Magsitayo po. Manaming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon, paupang pagsaluhan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saints Arnold Jansen and Joseph Fernández. Magsiupo muna ang lahat para sa isang maikling patalastas.
We are inviting young men who are single, incoming grade 11 or first-year college graduates, and professionals. The Divine Word Missionaries invites you to a live-in orientation seminar to be held at Christ the King Mission Seminary, E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City, on July 10 to 11, 2021. For more details, call or contact Father Don Dion Soriano, SVD, Assistant Vocation Director, and Father Rupert M. Solis, SVD, Vocation Director, or contact the Facebook page through messaging at SVD Vocation Promotion at Vocacion SVD. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayong lahat ng pagpapala ng maawaing Diyos, panglagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawaan ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglalakad sa daang totoo na hahantong sa Kanya upang matalungton ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa buong San Sinukop. Salamat sa Diyos. Awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mo hawak namin at awit-awit ang Ave Maria.